Higit isang buwan lang matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga lehitimong mga pogo nagsimula na magsara ayon sa PAGCOR. Posibleng lipatan ang mga ito, pinababantayan ng ilang mga senador. Nagbabalik si Daniel Badalastas sa sentro ng balita. Matapos ang SONA announcement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pogo ban sa bansa sa pagtatapos ng taon, inanunsyo ng PAGCOR na ngayon pa lang, voluntaryo na raw na itinitigil ng ilang operators ang kanilang operasyon. Ang ilan daw kinansila na dahil sa samut-saring paglabag sa batas. Meron na pong ilang mga kumpanya na sumulat na po sa PAGCOR at voluntaryo na ganito kaaga pa lamang ay nagsabi ng sila'y magwa-wind down na quietly, slowly. At meron pong isang malaki at ito'y pwede na rin banggitin dahil sumulat yung hub po sa Cavite at yung buong grupo na yon on or before December. Are you talking about Island Cove? Opo. On or before December 15, ang commitment po nila sa PAGCOR, mauuna po silang magsara na. After the SONA, we had 46. Today po, we only have 41. That means, 5 na po yung wala roon. Naniniwala naman ang PAGCOR na walang magiging problema sa pagkakansela ng mga lisensya, pero may malaking hamon daw. Malaki pong hamon ito talaga sa Bureau of Immigration, gayon din po sa law enforcement agencies. Ang paniwala ko po, talagang yung mga iba dyan, patuloy pa rin, masakit man sabihin, patuloy na mag-ooperate illegally. Isa naman sa pinunahan ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ay ang mga Pinoy na nahuli umano sa Pogo sa mga nangyaring raid kamakailan. At pinaniniwalaang pinakawalan agad at nabibigyan pa ng ayuda. Hinala ni Tulfo ang ilan sa mga ito, mga opisyales ng Pogo. Para bang pinagsasampal tayo sa muka left and right, hindi naman makapagtayo ng pogo itong mga foreign nationals dito kung wala silang connect sa mga Pilipino. Do you agree with me, sir? And yet, pagdating sa hulihan, agad-agad, outright, itong mga Pilipino, sineset aside, binibigyan ng ayuda. Dahil mawalan trabaho, dapat yung pinoprocess muna. Kasi, kasabot yun. Kasi wala nga pong involvement ng PAGCOR. Yung pong mga nanguhuli doon talaga ay ang grupo ng PAOK, PNP. Samantalang may natanggap namang impormasyon si Tulfo na pinababantayan niya sa PAGCOR na posible raw na pasukin ng mga Pogo. Ito po yung papasukin later ng mga pogo na sila ay sa umbrella ng license nitong mga integrated game resorts, papasok sila doon at doon sila mag-ooperate ng internet gaming nila. Yan yun, babantayan natin. Pero between me and you, Senator, mahirapan po siguro mangyari yun. Wala pong mahirap, wala pong imposible sa paera. Money talks, di po ba? Babantayan na lang po natin. Nauna ng tiniyak ng DOLE ang kapakanan ng mga Pinoy na maapektuhan ang pagsasara ng mga Pogo. Daniel Badalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.